Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Magandang araw, pre. Ako nga pala si Benji. Sa umaga. At Bridget naman sa gabi. Gusto ko lang i-share sa'yo tong experience namin ng jowa ko. Dati akong housekeeping sa barko. Yes, dahil morenong balbasaradong Bortakesh, nagsiman ako noon. Bandang pandemic. No choice. Lipad ang beauty ko pabalik ng Pilipinas. Kasi sadly, hindi makabiyahe ang mga cruise ships. Kesa naman mas stuck ang beauty ko kung saan pang-pang, di ba? E di tinanggap ko na lang yung repatriation offer para sa mga stranded OFWs and seafarers. Siyempre, dahil toxic maging seaman sa Pilipinas, akala nila Jezebel akong may gold pag-uwi. So ayun, in 1 month, naubos sa mga gastusin, bayad sa loans, at mga nagkasakit sa pamilya ang kaperahan ng lola mo. So no choice ako, kundi maghanap ng hiring. Unfortunately, ang hirap makapasok sa hotel and tight ang budget ng mga hotel and restaurants at that time. Kasi nga pandemic, wala silang funds or nagsara ang karamihan kaya nakahold ang hiring nila. Ang ginawa ko, lumapit ako sa agency ko nung seaman pa ako. Nakapasa naman ako sa local client nila, isang BPO sa Bacolod. So kahit taga Manila ako, fly like a butterfly ako pa Bacolod. Dead man ako kung hindi ako marunong ng dialect nila. Kasi housekeeping supervisor naman. Sa totoo lang, no choice lang talaga ako. Yung sahod ko as a housekeeper supervisor ay 1/4 lang ng kita ko sa barko kada buwan. Pero okay na rin kesa sa wala, di ba? Doon ko na-meet si Steve. Pak na pak ang AFAM love story namin. Alam niyo na, Bortagay 1 meets Bortagay 2. Pak ganun. Nung 3 months na kaming nagde-date, naisipan naming mag-Siargao. Actually, kabado ang lola nyo. Kasi sa Siargao, maraming kompetensya. Madaan ka lang sa tulay. Pwedeng magkaroon or maagawan ka na ng AFAM na jowa. Inassure naman niya ako, walang ganun. Kasi maarte to. Ayaw niya na masyadong lantaran ng kabaklaan. Saka, ayaw din niya nang hindi siya ang nagpa-first move. Buti na lang, nasa akin ang corona ng pagiging dalagang Pilipina. O na, horror to, pre, sinet ko lang yung mood. So, nagpunta kami ni Afam sa Siargao. Dahil punuan, naisipan namin na kumuha ng bed and breakfast sa Alegria Beach for 1 week. Yung unang araw namin, pagod kami. So, pahinga lang. Nang magising kami kinabukasan, nag-beach kami. Surfing, sunbathing, the usual. Okay naman. Dami naming pictures and videos. Habang kumakain kami ng lunch, nakatabi namin ang iba pang foreigners. Tapos, nagkataon na pare-pareho silang
taga Poughkeepsie, New York. Pangalanan natin silang James, Nick, at Edward. May kasamang Pinay si James. Hindi naman sa pangaano pero, Diyos ko Lord, si ate mo, mukhang maasim. Kumbaga, hindi siya mukhang native. Mukhang walang ligo, walang toothbrush. Mukhang hindi rin nagsusuklay. Pero dead ma lang kasi okay naman siya. Tahimik nga lang. Nagkayayaan na magpunta sa Mount Sibonga and mag-mountain climbing. Nagkataon na tour guide daw ang girlfriend ni James. I-namesong na lang natin siyang Ana. Wala kaming hiking gear ni Steve so nag-rent kami ng motor at naghanap kami ng place kung saan pwedeng bumili ng gear. Ayos naman. Nakabalik kami ng medyo late na. Since nakaset na, napag-usapan namin na magkita ng 5 a.m. sa tapat ng Siargao Town Center kasi dun daw kami hihintay ng van. And yes, naka-van pa. Kasi medyo malayo din yung paanan ng bundok. Okay lang naman. Pagdating namin dun sa paanan ng bundok, napansin kong parang konti lang yung mga kabahayan. Pero okay lang. Kasi excited din kami ni Steve dahil nga first time namin. At dahil Pinoy tayo, nagsabi akong pupunta muna ako sa nakita kong talipapa. Bumili ko ng asin, tsaka kalamansi, para sa baon naming tequila. Nakita kong masama ang tingin ng tindera kay Ana. Bumulong siya ng local dialect. Syempre, taga Manila ako. So, di ko nagets ang sinabi niya. Nung inabot na sa akin yung asin at kalamansi, nagulat ako. Kasi 1 kilo pareho eh. Tig-isang balot lang ang dapat na bibilhin ko. Sabi ng babaeng tindera, libre ko na. Mag-ingat ka ha. So nag-thank you na lang ako. Nung pagpasok namin sa masukal na part ng gubat, nagkukwentuhan kami. Siyempre usapang Poughkeepsie, New York na ganap sila Steve, Nick, James at Edward. So quiet lang kami ni Ana. Sinubukan kong tsikahin si Ana. Nagtanong ako kung pang ilang beses niya nang umakyat dito. Kasi syempre, first time ko. Sagot niya, taga rito kami ng angkan ko. Pagdating natin sa peak, bababa lang tayo ng kaunti sa kabilang side. At dun tayo sa baryo namin mag-i-stay ng 1 o 2 araw. Sakto, kasi birthday ng kapitan. Makaka-experience sila ng fiesta. Natuwa naman ang lola nyo. Kasi pag fiesta, bumabaha ng food at alak. At hindi lang ba sa beaches, ang maiikutan namin ni Steve. In-explain ko to kay Steve and super saya niya. Alam mo pre, napakaganda ng tanawin sa bundok ng Sibonga. Reminder lang po, hindi po namin gustong siraan ang kahit anong lugar. Binabasa ko lang po ang sinad ng ating nagkukwento. Now back to the story. Sa ganda ng diversity ng mga puno at halaman, napakaganda rin ang temperature sa pag-akyat. Ang dami naming Instagrammable pictures. Isasend ko na lang sa misis mo, pre, kung kailangan niya. Napansin ko lang na kada magpipicture, si Ana ang nagvo-volunteer na kumuha ng picture namin. Ang dahilan niya, nahihiya daw siya sa picture.
kasi aminado siyang chararat siya. To be fair, honest siya kasi totoong chararat siya. Pero in a funny way, siguro ito yung nagustuhan ni James, yung humor niya. O baka naman magaling lang talaga. Hindi ko sure. Nung pababa na kami sa kabilang side, magdadapit hapon na. Pababa na ang araw. Nag-group picture na kami sa may sunset. And it was worth the wait. So, padilim na nung pababa kami sa kabilang side. Mga 30 minutes, natanaw namin yung mga bahay-bahay na nakatayo. Typical kubo na may silong. Tapos sa baba yung kusina nila. Tsaka yung mga kainan. Nakilala namin yung pamilya Chararat. Pamilya ni Ana. Mababait naman, in a way. Pero parang may something weird sa kanila. Tuwang-tuwa sila sa apat na afam. Pero di masyado sa akin. Medyo masama titig sa akin ng mga tao. Or baka dahil bakla lang ako. Hindi ko sure. Naghain ng hapunan ang mga magulang ni Ana. Puro karne ang ulam at mga gulay-gulay. May mga konting fresh na prutas din. Hindi ko masyadong maalala kung ano-anong inulam namin. Kasi 2022 pa nun. Sinabi ni Ana na sa isang kubo kaming apat mag-i-stay. Tapos sila daw ni James ay sa kubo niya. Okay lang naman. After mag-dinner, naisipan namin mag-inuman. Inoffer nila sa amin yung Red Horse at iba pang lokal na alak. Nagpas ako sa inuman at si Steve. Kasi parang na food coma kami. As in antok na antok kami. Pero sila Nick, James at Edward ay gumora sa nomo-nomo. Masakit daw ang ulo ni Steve. Humingi ako ng yelo sa mga nagiinuman at nilagay ko sa tumbler ni Steve. Pagpasok namin ng kubo, ay naghiwa ako ng ilang pirasong kalamansi at gumawa ng juice na pinagsaluhan naman namin ni James. Na paranoid kasi kami. Alam niya na, COVID pa. And syempre, the best immune booster ay vitamin C. Nung kalahati na yung tumbler, nasuka kaming dalawa ni Steve. As in lahat ng kinain namin lumabas. Tapos, magkasunod kaming nag-CR. Pasintabi na lang po sa mga kumakain pero ang itim nang nilabas namin sa CR. Parang tinta ng pusit ang kulay. After that, umokay naman kami. Dahil na sumama ang pakiramdam namin, naisipan na lang naming magpahinga. Naalimpungatan kami ni Steve ng mga 4 a.m. Kasi nagpasukan sila Edward at Nick. Sumalampak silang dalawa sa kabilang papag. Bagsak ang mga afam. Kinabukasan, 7 a.m. nagising kami. Ang bango ng nilulutong almusal. Naabutan namin sa kusina si Ana. Si Steve, nagulantang. Sabi niya, "Who is she?" Sabi ko, "Sweetheart, it's Anna, remember?" Sabi na lang ni Steve na, "Oh, I'm sorry, I'm still tired from yesterday. I forgot." Ngumiti naman si Ana. Hinila ako ni Steve sa lamesa at bumulong siya na hindi daw yun si Ana. Yung Ana na nakilala daw namin sa Alegria Beach. Kahawig daw ni Tia Carrere. Humagal pa ako ng tawa.
Kasi ang layo ni Tia sa itsura ni Ana. Paundin na kasi ang itsura bells ni Ana. As in chararat talaga. Nung dumaan si Ana sa harap namin para ihain ang pagkain, amoy putok na may pati si Ana. Inisip ko na lang na baka dahil di pa nakakaligo or baka natapunan talaga ng patis. Nawalan kami ng gana mag-almusal ni Steve, kaya nagtimpla kami ng kape namin na 3-in-1. Pumasok si James sa kusina, yumakap at maharot na hinalikan sa leeg na nanlilimahid sa pawis at mabahong amoy na si Ana. Yak, nandiri kami ni Steve. Bakla ako, oo. Mataas standards ko, no? Pero Diyos mio, hindi namin maisip kung anong trip ni James. Parang animalistic beauty lover yata tong afam na to. Ganadong nag-almusal yung tatlong afam. Habang kami ni Steve ay nagkape at nagyosi lang sa katabing bangko. After breakfast, nag-explore kami sa side ng bundok na yon. Nakita namin yung mas madaling trail pababa ng bundok. Sabi ng mga taga doon, mas mabilis daw ang pag-akyat at pababa doon kesa sa dinaanan namin kahapon. So picture-picture kami. Nag-ikot-ikot na rin sa di naman kalayuan. Nakita namin yung mga gulayan, yung mga alagang baboy at kambing, pati manok. Nakita rin namin yung parang bukal na pinagkukunan ng tubig ng baryo. Naisip ko, baka kaya masakit ang tiyan namin kagabi ay dahil sa tubig. Pagbalik namin sa Baler, nagpe-prepare ng lahat para sa party kinagabihan. Kasi nga, birthday ng tatay ni Ana, na kapitan ng baryo na ito. Naisipan namin na mag-inom ng kwerpo sa kubo. Dahil naubusan na kami ng gagawin. Alauna pa lang. So, niready namin yung 2 bote ng Jose Cuervo na tequila, mga asin, at kalamansi. Shot puno ng shot puno hanggang sa maubos namin yung alak. May mga tama na kami. Pero kaya pa naman kumilos. Saka parang tubig na lang ang alak sa ganitong mga afam. Sa tibay nitong 4 na afam, nagpatimpla pa ng 3-in-1 sa akin. Natapos kami mga 6 p.m. Nagkakape kami. Nang makita ko si Ana, napapalapit. Yumakap siya kay James at parang nabigla si James, Edward at Nick. Super tilala sila. Honey, did you drink? Tanong ni Ana. Tulala pa rin sila James. Di ko maipinta ang mukha nilang tatlo. Natatawa naman si Steve. Ako na ang sumagot. Sabi ko oo. Pero konting shot lang naman. Hinawakan ni Ana ang magkabilang pisngi ni James. At hinalikan siya sa labi. Sabay sabing, "Don't drink too much, okay? My tatay expects you all at the party tonight. You're our main guest." Umuo na lang ako. At naglakad na paalis si Ana. Parang kailangan kong maglabas ng atsara. Kasi umay na umay yung tatlo. Takang tanong ni James, "Who was that?" Nagulat ako. Para siyang may amnesia. "That's Ana, your girlfriend, don't you remember? You were sweet and kissing her a lot today. And now you don't know her?"
Masuka-suka yung tatlo. Pabulong nilang sinabi na hindi daw yun si Ana. Hindi daw ganun ang itsura ni Ana for the last 3 years na jowa ito ni James. Nakailang balik na daw sila dito sa Pilipinas. At kahit sila Edward at Nick ay nagsasabi na iba daw ang kilala nilang Ana. Kinabahan ng lola mo, Diyos ko po, pre. Alam ko na tong kwentong ganito sa Shake, Rattle, and Roll. Nakakaloka. Mabilis kong ikinuwento sa kanila kung ano ang mga aswang at ano ang sabulag na parang voodoo masking spell ng pinasang sabulag at madalas aswang ang gumagawa nun. Nagkunwaring sumasakit ang tagiliran ni Nick. Nagpaalam kami na may medical emergency si Nick at bababa kami para mapacheck up ito sandali. Pumayag naman ang tatay ni Ana. Sabi niya may center daw sa paanan ng bundok at kamag-anak daw nila ang doktor at nurse doon. Hindi na namin kinuha yung dala naming gears. Mga importanteng gamit lang, like wallets, passports, at cellphones lang ang dinala nila. Tapos ako wallet at cellphone lang. Siyempre, hindi kami nagpunta sa center. Naghanap kami ng tindahan. Nagtanong kami kung saan makakasakay pabalik ng Alegria Beach. Tinuro naman kung saan kami makakasakay. At habang nasa biyahe kami, sukang-suka si James. Sumama ang pakiramdam niya. At diring-diri sila Nick at Edward. Tapos, nung nasa Alegria Beach na ulit kami, naisipan ng tatlo na bumili ng ticket at sasabay na lang daw sila sa amin pabakolod. Iyak nang iyak si James. Every month daw pinapadalhan niya ng pera si Ana na $1,000 pang allowance. Ang bango-bango, ang ganda at ang sexy daw niya sa paningin nito. Asartalo siya sa mga kasama niyang sila Nick at Edward. Kami naman ni Steve, tahimik lang. First time ko maka-experience ng ganun. At mas lalo naman si Steve. Kaya nagtataka ako. Kasi sa paningin ko, chararat si Ana. Tapos, Diyosa pala siya sa mata ng mga afam. Masuka-suka si James. Kasi 3 years niyang jowa. At kada uwi niya, ginagawa nila yung mga bagay na dapat na ginagawa ng mag-asawa. Humahagulgol siya nung nasa eroplano na kami. Kasi sabi niya, enjoy na enjoy pa daw siya kainin ang hiyas ni Ana. Tapos, ang totoo pala, pinanggigitata at nanglilimahid na amoy putok at patis pala ang jowa niya. Di na kami bumalik sa Siargao ni Steve.